Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang iba't ibang bahagi ng Visayas at naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Bicol Region at Mindanao. Ayon po sa FIVOX, asahan pang madaragdagan ang mga aftershocks. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Napayakap at napasigaw na lang ang batang yan sa kanyang lola nang yumanig ang lindol kanina sa Calbayog, Samar. Ang binatilyo sa video, kumuha ng unan at nilagay sa ulo ng kanyang ina para protektahan ito sa kasila sabay-sabay lumabas. Kapansin-pansin ding di mapakali ang mga alaga nilang aso. Natigil naman ang pamamahinga at pagkain ng isang pamilya sa loob ng kanilang bahay sa Borongan, Eastern Samar. Kumari pa sila palabas ng bahay nang biglang lumindol. Kasunod nito, pahirapan na raw ang signal ayon sa uploader. Ate, pupunutan din. Sa isang restaurant sa bayan ng Dolores, naugarin ang mga computer. Ito po yung sitwasyon namin. Nagtumbahan naman ang mga paninda sa sari-sari store sa bayan ng Taft matapos ang pagyanig. Yung tindahan namin, oh, ang dami na tumba. Ang Cruz sa San Pedro Calungsod Parish natumba at nasira rin. Kasunod ng lindol, nagsuspindi ng pasok sa trabaho at eskwelahan sa Eastern Samar. Nadama rin ang lindol sa Tacloban City. Nabalot sa takot ang mga estudyante na nasa ikalimang palapag ng isang gusali. Ligtas naman sila at mga staff sa gusali. Ayon sa FIVOX, magnitude 6 ang lindol na tumama kaninang pasado alas 2 ng hapon. Naitala ang sentro nito sa San Julian, Eastern Samar. Intensity 6 ang naitala sa mga bayan ng San Julian at Salcedo. Intensity 5 sa Canavid, Sulap at Taft. Umabot ang pagyanig hanggang sa iba pang bahagi ng Samar Provinces, Leyte Provinces hanggang sa Dinagat Islands sa Mindanao. Gayon din sa Sorsogon sa Bicol Region na nagtala ng Intensity 3. Ilang bahagi ng Bicol, Visayas at Mindanao ang nagtala ng Intensity 2 at Intensity 1. Mag-expect tayo ng aftershock. It was felt in Eastern Samar and it was also felt as far as Southern Leyte and Cebu. Kapag intensity 5 kasi, wala pa tayong in-expect na damage dito. Ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Binulabog po ng rambol at malakas na putok na galing umano sa baril ang isang basketball game sa Iloilo. Itinutulong nagpaputok ng baril ang punong barangay, bagay na kanyang itinanggi. Saksi, si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Ilang beses nang pumito ang referee para awatin ng mga player na nagkakainitan sa basketball game sa New Lucena, Iloilo nitong Sabado ng gabi. Sa kalagitnaan ng rambulan, narinig ang malakas sa putok na pinaniniwala ang galing sa baril. Ilang sandali pa ay may dumaan na lalaki na kakap at may bitbit na baril. Ito raw ang punong barangay sa barangay Hilicon Western, New Lucena. Siya rin ang itinuturong nagpaputok ng baril. Pinuntahan ng pulisya ang opisyal noong gabing iyon, ngunit hindi natunton. Kinaumagahan na nagpaliwanag ang opisyal at mariing itinanggi na siya ang nagpaputok ng baril. Version is sang nagrenambol na, nakita niya, nakabati siya sang lupok. So, gindali-dali niya kuha ang armasman, kag magkanto dito, kaya ang assumption niya is may lupok, may mga armas ang mga tao na involved sa rambol. Wala namang nasaktan sa gulo. Nakipag-ugnayan din ng GMA Regional TV sa punong barangay pero hindi siya nagbigay ng pahayag. Sinabi pa ng pulisya may mga dokumento ang baril ng kapitan pero sasampahan pa rin siya ng reklamong paglabag sa permit to carry firearms. Pwede rin siyang maharap sa reklamong illegal discharge of firearms kung sakaling may tatayong testigo laban sa kanya. Sa ngayon hindi muna inaresto ang kapitan dahil wala pang sapat na ebidensya. Iniimbestigahan din ng DILG ang naturang insidente. Ako sa Aileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Posible pong sa susunod na Lunes, pagbotohan sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At pinaghahandaan naman ng Senado sakaling may transmit na ito sa kanila. Saksi, si Tina Panganiban Perez.
matapos ideklara ng House Committee on Justice na may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte noong Miyerkules. The chair therefore declares the motion unanimously approved. Inaprubahan naman ngayong araw ng lahat ng 55 miyembro ng komite na physically present kanina ang committee report na naglalaman ng findings at mga rekomendasyon kaugnay sa impeachment complaints. Malayo pa, pero malayo na. That is where we stand today. Yan po ang sitwasyon natin ngayon. We recognize that this has been a difficult and demanding process. But we also recognize how much we have already uncovered. Inaprubahan din ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment. Ayon kay ML Party List Representative Laila De Lima, 4 na Articles of Impeachment ang inaprubahan ng komite. Ang misuse or abuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery and graft and corruption, at threats involving an alleged plot against the President, the First Lady, and the House Speaker. Kinondense na lang lahat para mas malinaw, para mas maikli rin, especially in terms of presentation of evidence, para mas klaro, para mas coherent. So yung mga similar grounds ay kinonsolidate na lang into one. Inaprubahan din ng House Committee on Justice ang ipinanukalang amendment ng ilang kongresista sa committee report at sa resolusyon. Una, ang ipinasaad ni De Lima na nilabag ng bise ang konstitusyon nang hindi nito binitawan ang mga interes nito sa ilang negosyo. At ang isa pa ay ang ipinalagay ni Representative Antonio Tino na si Vice President Duterte ang nag-utos umano na ipalabas ang confidential funds. Bago maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado, kailangan muna itong pagbotohan sa plenaryo sa Kamara. Daraan pa ito sa House Committee on Rules na siyang nagkakalendaryo ng lahat ng tinatalakay sa plenaryo. Posibleng maisama raw ito sa order of business para sa sesyon bukas at posibleng sa May 11 ang botohan sa plenaryo. Ayon kay House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na miyembro ng House Committee on Rules at ex-officio member ng House Committee on Justice. 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan para maaprubahan ang Articles of Impeachment. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence. Oras na may transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado, iginiit ni Senate President Tito Soto na iko-convene agad ang Senate Impeachment Court. We have been doing our best to be ready. The Senate will do its job. Si Senador Robin Padilla, tututulan daw agad ang pag-convene ng impeachment court. Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Kanina nagkaroon ng caucus ang Senate minority. Pero hindi raw napag-usapan ng tungkol sa impeachment ayon kay Minority Leader Senador Alan Peter Cayetano dahil kulang ang mga miyembrong dumalo. We'll follow all the rules and the procedures, di ba? Yung guided naman kami lahat dahil marami ng mga abogado sa minority. So kung ano yung tama, ano yung rules, anong konstitusyon, anong batas, susundin namin. I have said it time and again na ayoko ng impeachment. But since mukhang aakyat siya. Wala tayong magawa. Well, inaabangan na namin at palagay ko 106 votes, madaling makuha. So ina-expect na namin, pinagpaparantuhan. Dagdag ni Senadora Amy Marcos, tulad sa Kamara ay may pananakot din umano sa Senado para bumoto laban sa bise. For later release, ibig sabihin itetenga yung kanilang mga project. Ngayon yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot?
Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng liderato ng Senado kaugnay nito pero wala pa silang tugon. Sabi ni Soto, handa sila anumang mangyari, kabilang ang posibleng pagharang sa impeachment ng ilang senador. Sundin natin ang konstitusyon, ganun kasimple ang usapan. Which is, sir? Which is to convene. And conduct trial. Once we receive the articles of impeachment, we must convene as an impeachment court. That is part of our work. That is part of our job as debate doon, sir. Senate. Oo. Kumpiyansa naman si Senador Erwin Tulfo na walang palitan ng liderato sa Senado sa gitna ng posibilidad ng impeachment trial laban sa bise. I don't think so. I think they cannot muster enough votes for that. Solid daw ang suporta ng mayorya kay Soto. Unahin pa ba natin muna yung yung mga issues ng change of leadership? Siguro dapat unahin natin yung interest ng tao. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Halos 200,000 residente ang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkan Mayon ayon po sa DSWD. Apektado maging mga pananim, alagang hayop at supply ng malinis na tubig. At mula po sa Kamalig Albay, saksi live si Bea Pinla. Bea? Pia, napinsala ng ashfall mula sa Mayon Volcano ang sektor ng agrikultura sa ilang bayan dito sa Albay. Bukod sa Kamalig, may mga alagang hayop na rin na namatay sa daraga dahil sa pag-aalboroto ng bulkan. Pasok na! Napakaripas ng takbo ang mga guest at tauhan ng isang hotel sa Kamalig, Albay nung Sabado. Animoy hinahabol sila ng malaking usok mula sa nag-aalborotong bulkang Mayon. Grabe! Wow! Halos sakupin na ng usok at abo ang bahaging ito ng naturang bayan. Grabe, bilis! Para tayo hinahabol! Ano? Napakabilis ng gapang, guys! Napaharurot naman ang motoristang ito na binabagtas ang Kamalig Bypass Road nang makita ang tila pader ng usok at abo mula sa bulkan. Si Kenneth na tumatakbo roon kasama ang mga kaibigan, nabalot din ng takot. Pag tingin namin sa likod, ang itim na po ng usok noon. Doon na kami nagmadaling tumakbo. Tingin ko anytime lalamunin na lang kami ng ash. Ligtas naman silang nakauwi sa tulong ng isang residente na nagpasakay sa kanila. Sa kapal ng usok na ibinuga ng bulkan, halos hindi na ito matanaw. Hanggang sa tila umulan ng abo, kaya hindi na halos maaninag ang daanan. Pati ang helmet ng rider na ito, nabalot ng abo. Grabe guys, ang alikabok! Wala nang makita, zero visibility na. Sa paanan ng Bulkang Mayon sa Barangay Anoling, tumambad ang mga pananim na balot ng abo. Malapit na raw sana nila itong anihin. Amo diyang grabe. Nagkaparantay. Naikura na barang sa tanam. No, boss. Ya, talagang di so grabe. Nangamatay rin ang ilang alagang hayop. Napaiyak na lang ako kasi wala kami ibang inaasahan. Nasunog lahat. Kaya wala na. Kasi siguro ang mahirap sa amin yung dyan lang kami umaasa. Tapos siyempre may mga nag-aaral kami, anak na, mahirap siguro sa isang tulad namin na dyan lang kumukuha ng kabuhayan. Hanggang ngayon, hindi pa nila malapitan ang mga taniman nilang nasa permanent danger zone. Hindi naman namin naisip na nasa peligro kami. Kasi, ang yun nga ang sinasabing, hindi naman araw-araw na ganyan ang... Kasi, saan kami magsisimula? Isang Kamalig sa mga bayang karaniwang nakararanas ng heavy o matinding ash fallout dahil sa Mayon. Lubos ding napinsala ang bayan ng Ginubatan na mistulang disyerto dahil sa ashfall. Ang mga magsasaka, pilit nang isinalba ang mga tanim nilang gulay na natabunan ng abo. Ang mga residente puspusan sa paglilinis. Lagi naman ganito, siyempre, nakasanayan na namin. Pero ngayon, nahirap na ako kasi matanda na ako. Pero bukod sa ashfall, problema rin ang kakulangan sa supply ng tubig. Bukod kasi sa sobrang init ng panahon, maraming tubig din ang nagagamit para sa flushing operation sa mga kalsadang balot ng abo. Kaya nagpadala ng inuming tubig ang mga pamahalaang panlalawigan
tugon. May mga water filtration trucks tayo ng mga pinadala ang iba't ibang ahensya po ng mga DRRM councils. Ganun din yung mga karating ng mga probinsya nagpadala na rin. Ayon sa FIVOLCS, mahigit 4 na oras na pyroclastic density currents o PDC ang naitala nung Sabado na umabot hanggang 5 kilometro mula sa bunganga ng bulkan. Ang PDC ay mabilis at napakainit na daloy ng abo, gas at bato na lubhang mapanganib at maaaring makasunog ng anumang madadaanan. Nangyari kasi nung Sabado nagkaroon ng PDC dahil sa paulit-ulit na pag-collapse ng mainit na lava mula sa summit or upper slope. So dahil tuloy-tuloy ang lava effusion natin, may bahagi ng lava flow na naging unstable at kaya ito bumagsak. Pinag-aaralan din kung kailangan nang itaas ang alert level ng Mayon o kung dapat bang palawigin ang danger zone ng bulkan. Posible rin daw na tumagal ng ilang linggo ang unrest ng Mayon. Bagamat wala kami nakikitang indication na nag-escalate yung situation sa Mayon Volcano, mag-warrant na itaas yung alert level, kapag po magtuloy-tuloy yung ganitong phenomena, itong mga uson or pyroclastic density currents at merong danger or may possibility na lumagpas ng 6 kilometers, maaaring maglakihan yung danger zone. Pero sa ngayon po, wala naman kami nakikitang, sa ngayon po, pinag-aaralan pa po namin kung magkaroon uli ng ganito kalaking pyroclastic density current or uson. Iniutos naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Health at DSWD na tutukan ng mga residenteng apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Ang DOH nandun din at nagbigay sila ng mga mask para yun nga sa usok at saka sa mga fumes na lumalabas. The first concern of course was the health concerns, and we were able to bring out the people who were in the danger area. Ayon sa DSWD, mahigit 50,000 pamilya ang apektado. May katumbas yan na 199,000 mahigit ng mga katao ang apektado ng pag-aalboruto ni Mayon Volcano. Sa huling tala ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, 130 na barangay ang apektado ng ashfall. Pia, sa tala ng mga otoridad, halos 200 individual ang apektado sa ashfall. Mahigit 4,000 sa kanila ang inilikas. Live mula rito sa Kamalig, Albay, ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Taas presyo sa gasolina at diesel at bawas presyo naman sa kerosene ang sasalubong sa mga consumer bukas. At may pagtaas din sa presyo ng LPG ngayong Mayo ayon sa Department of Energy. Saksi, si Marie Zumali. Matapos ng 3 sunod na linggong rollback, taas presyo naman ang itinakdang ipatutupad sa diesel ngayong linggo. Ayon sa Department of Energy, 2 pesos and 66 centavos kada litro ang taas presyo sa diesel. 2 pesos and 21 centavos kada litro naman ang taas presyo sa gasolina. Ang good news, may bawas presyo sa kerosene, napapatak sa 3 pesos and 53 centavos. Sa LPG naman inaasahan magtataas presyo ng 1 peso and 22 centavos kada kilogram o 13 pesos and 42 centavos kada 11 kilogram na tangke. Gayunman, may mga kumpanya ng LPG na nagpatupad ng rollback. Ayon sa DOE, hindi maaaring magpatupad ang mga oil company ng presyong mas mataas sa itinakdang adjustment ng kagawaran, pero maaari sila magpataw ng mas mababang presyo. Ang pagmahal ng diesel at gasolina dahil daw sa pagtaas ng global oil prices na hanggang $8 kada bariles, pagmahal ng freight at insurance costs, at paghina ng piso kontra dolyar. Nitong Biyernes, napaso ang deadline ni US President Donald Trump para tapusin ang giyera sa gitnang silangan. At kung hindi, ay kailangan na niyang humingi ng permiso sa US Congress para ituloy ito. Sa ilalim ng US Constitution, Kongreso lang at hindi ang US President ang pwedeng magdeklara ng giyera. Pero kung short-term operation o immediate threat ang kinokontra, pwedeng maglunsad ng operasyong militar ang Pangulo ng Amerika ng hanggang 60 araw sa ilalim ng 1973 War Powers Resolution. Paglipas ng 60 araw, kailangan na niyang tapusin ang operasyon, humingi ng otorisasyon sa Kongreso para ituloy ito o mag-abiso ng 30 days na extension.
Sa isang sulat sa mga pinuno ng US Congress nitong Biyernes, sinabi ni Trump na mula raw nang ianunsyo ang tigil putukan noong April 7, hindi na nagkaroon ng palitan ng pag-atake sa pagitan ng Iran at Amerika. Kaya terminated o tapos na ang pakikipaglaban na nagsimula noong February 28. Tinutulan naman ng ilang Democrats sa US House of Representatives ang anilay pagdadahilan ng administrasyon ni Trump para sabihing hindi niya kailangang humingi ng permiso sa Kongreso. Tuloy pa rin daw ang sigalot at partikular na ipinunto ang naval blockade na magkabilang panig na gumagamit ng puwersang militar. Dapat na raw magbotohan ang US Congress para tapusin ang gyera. Sa gitna nito, inanunsyo ni Trump ang anyay Project Freedom para tulungang makalabas ang mga barkong na-trap sa Strait of Hormuz. Sinigunduhan ito ng US Central Command, sabay giit na tuloy ang kanilang naval blockade sa mga pantalan ng Iran. Nagbabala naman ang Iran sa puwersa ng Amerika na atakihin sila kung lalapit o papasok sa Strait of Hormuz. Ayon sa Iranian media, pinaatras umano ng Iran ang isang US warship na papasok umano sa Strait. 2 missile umano ang tumama sa barko, bagay na itinanggi ng Amerika. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Pansamantala pong nakalaya ang dating TV host na si Jay Sonsa matapos magpiyansa ng 10,000 piso. Kaugnay po yan ang umano'y pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po sa abogado ni Sonsa na si Attorney Mark Tolentino, humingi rin daw ng paumanhin ang Pasay City Regional Trial Court 118 dahil nakalagay sa arrest warrant na non-bailable ang kanyang kaso. Mali kasi ang nailagay na batas sa warrant. Ang nailagay ay ang non-bailable na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gayong ang kaso naman ni Sonsa ay unlawful use of means of publication and unlawful utterances na may piyansa. Ayon po sa korte, ang katagang not bailable ay hindi galing sa kanila. Ito raw ay system-generated ng e-warrant system na ino-operate ng PNP. That's why minadali rin po ng NBI na maibigay kagad yung return of warrant of arrest para yung court can clarify kung ano talaga yung nature ng warrant of arrest. And ang court naman, in fairness to the court, on May 2, that was a Saturday, issued an order saying that they rectified that there should be a bail recommended, which is 10,000 pesos. Nag-hire din ang kampo ni Sonsa ng motion to quash para ma-dismiss ang kaso. At binigyan ng korte ang Department of Justice ng 10 araw para magkomento rito. Nagsara po sa mahigit 61 pesos and 56 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw. Mas mahina po sa mahigit 61 pesos and 48 centavos na palitan nitong April 30. Ang palitan po ngayong araw malapit na po sa all-time low noong April 29. Ramdam po sa iba't ibang produkto ang epekto ng paghina ng piso kahit sa mga produktong hindi direktang inaangkat. Saksi si Darlene Kai. Mula nang bumulusok sa 61 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar nitong April 28, 3 araw nang napako sa 61 level ang exchange rate. Ayon sa ekonomisang si Professor Emmanuel Lico, diretso sa bituka ng bawat Pilipino ang epekto ng mahinang piso. Ang pagmahal din ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Maaari na po nating asahan na pagpunta natin po sa mga palengke, magtataasan na po ang presyo ng ating pong mga produkto. Tayo po ay nag-aangkat ng bigas, nag-aangkat po tayo ng isda, karne. Marami po ang ating inaangkat. Kahit ang mga produktong hindi direktang inaangkat, apektado rin dahil sa pagmahal ng transportasyon. Habang bumababa ang halaga ng piso kontra dolyar, mas lalong tataas pa po ang presyo ng petrolyo pagdating po sa Pilipinas. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, nagsitaasan na ang presyo ng gulay, karneng baboy at manok, pati isda at ibang seafood. Matumal tuloy ang benta ng mga nagtitinda. Malungkot po. Ganun na po. Dahil maliit lang kita namin. Ganun. Bawasan. Idinahilan din ng Meralco ang mahinang piso sa taas singil na 53 centavos kada kilowatt hour nitong Abril. Napakamahal ngayon din ng bilhin, pagtaas ng mga kuryente. Sobrang taas ngayon yung bill namin. Dating 5K, naging siya ngayon doblet, naging 10K na. Yung 3 beses, 2 beses ka na lang kakain mo. May kape ka na lang. Tanghalian na lang, yung tayo mo na lang tanghalian.
Sabi rin ng Philippine Food Processors and Exporters Organization Incorporated, mas mahal na rin ang production cost o gasto sa paggawa ng mga produkto. Lahat kami hirap Ba't yung cost mo ng production, siyempre mahina yung hindi agad tinatanggap ng international buyers natin compare ka sa other countries. Kung yung cost nila mas mababa, siyempre hindi na tayo competitive. Dagdag ni Leco, patuloy ang pagdaos-dos ng piso at pagtaas ng halaga ng dolyar dahil sa dami ng mga produktong kailangan pang bilhin mula sa ibang bansa. Kaya mahalagang palakasin ang sarili nating produksyon at mga industriya para mabawasan ang pangangailangang umasa sa pag-aangkat. Ayon sa Malacanang, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang mabilis na pagkilos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng krisis sa langis. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Naghain po ng reply affidavit sa Office of the Prosecutor sa Taguig ang abogado ni Vice President Sara Duterte. Bilang tugon po ito sa counter-affidavit ng nagpapakilalang bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga na inreklamo po nila ng perjury. Ayon kay Attorney Paulo Panelo, hindi nasagot ni Madriaga ang mga ebidensyang nasa complaint affidavit ng Vice Presidente. Kabilang sa mga sinagot ni Vice President Duterte, ang naunang pahayag ni Madriaga na kung hindi siya malapit sa Vice Presidente, bakit kasama raw siya sa isang political meeting? Depensa ni Vice President Duterte, kalagitnaan daw ito ng kampanya at mahigit 9 na po rin daw ang dumalo rito. Dagdag pa ni Panelo, paiba-iba ang pahayag ni Madriaga at mayroong ebidensya ang kampo ng Vice Presidente na magpapatunay sa motibo nito. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng kampo ni Madriaga. Kaugnay rito. Pulis na nakuha na ng CCTV habang may bitbit na babaeng walang malay sa isang motel at kalaunay sinampahan ng kasong rape, sinibak sa serbisyo. Ayon sa National Police Commission, sapat na mga ebidensya laban kay Patrolman Joshua Mendoza, kaugnay ng grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. Nagtutugma umano ang salaysay ng biktima at saksi at kuha ng CCTV nakitang bitbit niya papunta sa motel ang complainant na walang malay. Doon umano niya inabuso at ginahasa ang babae. Una nang itinanggi ni Mendoza ang paratang at agad sumuko sa NBI-NCR noong Pebrero. Nakabinbin naman sa Manila RTC ang kasong rape laban kay Mendoza. 3 pasaherong sakay ng isang Netherlands-based cruise ship patay dahil sa hantavirus infection. Sa 3 yan, isa pa lang ang kumpirmadong tinamaan ng virus ayon sa World Health Organization o WHO. Ang 2 iba pa, kabilang naman sa 5 suspected cases. Isa sa 5 ang nasa intensive care unit sa South Africa, habang 2 pang pasahero ang nakakaranas ng sintomas ng virus. Ayon sa WHO, ang hantavirus ay nakukuha sa exposure mula sa ihi at dumi ng mga daga. Nagdudulot ang virus ng matinding respiratory illness o epekto sa paghinga. Patuloy pa rin ang laboratory testing ng WHO. Pero nagbigay ito ng medical care at suporta sa mga pasahero at crew ng apektadong barko. Trial Chamber 3 ng International Criminal Court nagpapasumite ng mga obserbasyon kaugnay ng pagkakaditinay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Hinihinga ng obserbasyon ng Office of the Prosecutor, Defense Counsel ni Duterte, legal representatives ng mga biktima at Office of the Public Counsel for Victims hanggang ngayong Biyernes, May 8. Sabi ng Trial Chamber 3, mahalagang bigyan sila ng pagkakataon para makapagsumite ng anumang obserbasyon kaugnay ng pananatili sa detention o pagpapalaya sa dating Pangulo, kabilang kung may mga nagbago ba sa sitwasyon. Magkakaroon din ng status conference ang Trial Chamber 3 sa May 27, kaugnay sa Crimes Against Humanity charges laban kay Duterte. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. 8% ang agwat ni Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Leni Robredo sa pinakabagong Ulat ng Bayan 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia. Sa tanong na kung ngayon gaganapin ang May 2028 elections, sino kina Duterte at Robredo ang iboboto mo? 51% ang nakuha ni Duterte habang 43% si Robredo. At kung sa pagitan naman ni na Duterte at Senator Raffy Tulfo, tabla ang naging resulta. Parehong 46% ang nakuha nila. Isinagawa ang survey mula February 27 hanggang March 2, 2026. May margin of error ito na plus or minus 3%. Ayon sa Pulse Asia, kinumisyon ito ng opisina ni Senate Majority Leader Migs Zubiri. Inalmahan ng kampo ni Second Gentleman Manasseh Carpio ang mga inilatag sa House Committee on Justice kaugnay ng perang pumasok sa bank accounts ng mister ng Vice Presidente. Ang dapat ay 2 million pesos lang, naging 2 billion pesos daw dahil sa isang systems glitch sa bangko. Kasinungalingan din daw ang sinasabing mahigit 6 billion pesos na dumaan sa mga bank account ng mag-asawa.
Saksi si Jonathan Andal. 6 billion is fake and a lie. Yan ang sinabi ng abogado ni Second Gentleman Manasseh Carpio sa lumabas sa impeachment proceedings ng asawang si Vice President Sara Duterte na meron umanong 6.7 billion pesos na suspicious at covered transactions sa bank accounts ng mag-asawa batay sa report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Wala siyang ganong pera, okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Ha? Marites lang, chismis. Pero tumanggi si Attorney Peter Danao na sabihin kung magkano ang laman ng bangko ng Second Gentleman. Sabi niya, kahit conjugal daw ang mga ari-arian ng mag-asawa, hindi ito pwedeng basta-basta bulat-latin dahil private citizen si Carpio. Now, you're asking magkano, but I said, that is not part of the obligation of Attorney Mans na i-disclose magkano pera niya. Dahil hindi naman siya parte ng impeachment proceeding. Lumabas din sa hearing ng House Justice Committee na sa nakalipas na 2 dekada, mahigit 2 bilyong piso umano ang total inflow sa bank accounts ni Carpio. Pero hindi raw ito totoo, sabi ng kanyang mga abogado, dahil nagkaroon daw ng systems glitch sa bangko. Kaya ang dapat na 2 million pesos naging 2 billion pesos. Inilatag nila sa media ang isang report umano ng AMLAC, pero ayon mismo sa kampo ni Carpio, nakuha lang nila ito online. Sa report mismo ng AMLAC, sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yon, 2M lang daw. So, ito pong, ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system glitch sa record sila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to. Ang pinalandakan lang nila, 6B. Diba? Siyempre, yun ang gusto lang ipropaganda eh. Diba? Na marami daw pera. Nang tanungin, sinabi ni Attorney Danao na hindi pa nila ito nabeberipika mismo sa BPI. Hiningan namin ng pahayag tungkol dito ang BPI. Sa isang pahayag, sinabi nitong alinsunod sa mga batas, hindi ito nagsasapubliko ng mga impormasyon at transaksyon ng kanilang mga kliyente, liban na lang kung hinihingi sa mga legal processes. Hiningan din namin ng pahayag ang AMLAC pero wala pa silang tugon. Batay sa kopya ng AMLAC report na isinumite sa komite na nakuha ng GMA News, nakalagay na binabawi ng BPI ang nakalistang 13 covered transactions ni Carpio dahil hindi raw ito tama dahil nagkaroon ng systems bug. Kaya ang naunang sinabing mahigit 2 billion pesos ay nasa 2 million pesos lamang. Pinabulaanan naman ni Justice Committee Member Representative Terry Ridon ang alegasyon ng abogado ni Carpio na sinadya ng komite na hindi isama ang umano'y systems glitch sa transaction report ng BPI. Pati hindi namin sinabi, nakalagay nga sa report yun. I mean, the report is there for everyone to see. Hindi ba? So, but again, ang sabi pa rin ho ng AMLAC in their summary list, it is still 6.7 billion. And even assuming that it became 2 million from 2 billion, it is still in the billions. Tungkol naman sa tax audit ng BIR para kay Vice President Duterte at kanyang asawang si Carpio, sabi ng abogado ng Second Gentleman, handa niya itong sagutin sa tamang venue. Letter of authority pa lang po yun. Baka kasi may misconception sa public eh. Letter of authority is the very preliminary phase po of a tax audit. In other words, wala pa po yung any liability, wala pang nakitang any tax deficiency. That is simply stating na may authority sila from the BIR to conduct an audit. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Isang buwang libre ang toll sa bagong bukas na Subsection 3 ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pagbubukas nito. At mula sa 1 oras na biyahe mula Binyan, Laguna, papuntang General Trias, Cavite, magiging 26 na minuto na lang. Dahil po sa CALAX. Nagpakitang gilas po ang Sparkle Boys sa isang celebrity basketball game. Pinangunahan po ito ni David Licauco. Kasama sina Raver Cruz, Will Ashley, Dustin Yu, Mavi Legaspi, Paul Salas, Anthony Constantino at E.A. Guzman. Josh Ford, Prince Carlos, Kimson Tan, Mateo Monsones, Ralph Miaco at Andre Paras. Naging intense ang labanan ng dalawang team hanggang sa 4th quarter at nagka-sprain din si David sa gitna ng laro. Sa huli, nasungkit ng team 3rd floor ang panalo sa score na 96-89. Sa kabila niyan, proud pa rin si David sa Sparkle team. For
For better or for worse, tuloy po ang selebrasyon ng bagong kasal sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Nakunan pa ng litrato mag-asawa habang makikita sa likuran nila ang pagbuga ng usok ng bulkan. Kwento ng bride na si Je. Nasa reception sila nang mangyari ito. Akala raw nila nung una, normal lang ito dahil matagal na mga aktibo ang bulkan. Pero nung tumagal at mas umiitim ng usok, ay pumasok na silang lahat sa loob ng venue at piniling manatili roon para sa kanilang kaligtasan. Wala namang nasaktan o nakalanghap ng abo sa nasabing pag-aalboroto ng bulkan. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!